Woman, listen to this to keep your husband or your man in life. Never raise your voice for any reason of your husband. It is a sign of disrespect. So dapat hindi ka nagtataas ng boses kasi ito ay palatandaan ng hindi paggalang sa kanya. Don't expose your husband's weaknesses to your family and friends. It will bounce back at you. You are each other keeper. So dapat hindi mo ipakita o ipaalam sa iba ang kanyang kahinaan o ang kanyang kalakasan. Dapat marunong kang magtago ng mga bagay na ganyan. Never use attitude and moods to communicate to your husband. You never know how your husband will interpret them. Defensive women don't have happy home. Dapat, pag dumating yung asawa mo, dapat magiliw ka. At dapat, hindi ka rin maging defensive or nagger. Kasi, baka magsawa sa'yo o hindi niya ma-take o maintindihan yung pinagkagagawa mong pagnanag. Never compare your husband to other men. You have no idea what their life is all about. If you attack his ego, his love for you will diminish. Most of the time, ganito ang nangyayari. Kapag ikaw ay nagko-compare sa iba, ikinukompare mo yung asawa mo sa ibang asawa. Kasi na-attack yung ego. So usually dito nagkakaroon na ng lamat yung love niya sa iyo. Never treat ill to your husband friends because you don't like them. The person who's supposed to get rid of them is your husband. So, huwag mong sisiraan ang kanyang mga kaibigan. Never forget that your husband married you, not your maid or anyone else. Do your duties. Tama. Dapat ikaw ang mag-asikaso kasi ikaw ang asawa. Hindi yung kasambahay nyo. Never assign anyone to give attention to your husband. People may do everything else, but your husband is your own responsibility. So, huwag mong pahintulutan na magkaroon siya ng kaulayaw o magkaroon siya ng reason para magkaroon ng kaulayaw. Responsibilidad mo yan na mapanatili yung iyong alindog at kaaya-ayang kagandahan sa mga paningin niya. Never blame your husband if he comes back home empty-handed. Rather encourage him. Pag umuwi siya, wala siyang dala, huwag kang magnag. Ang gawin mo, asikasuhin mo, at i-boast mo siya. May bukas pa. Baka bukas swerte na tayo. Baka bukas malaki na ang kikitain mo. Ganon. Never be a wasteful wife. Your husband's sweet is too precious to be wasted. Kaya dapat yung kinikita ng asawa mo, hindi mo dapat nilulustay kasi dugot pawis niya ang naging puhunan dyan. Never pretend to be sick
for the purpose of denying your husband sex. You must give it to him how he wants it. Sex is very important to men. If you keep denying him, it is a matter of time before other woman takes over your duty. No man can withstand sex starvation for too long, even the anointed one. So dapat, pag nagyayaya siya, dapat pagbibigyan mo. Kung may nararamdaman ka naman, huwag naman lagi-lagi kang magnuno sa kanya pag niyayaya kang mag-sex. Unless na valid yung mga reason mo, then dapat pagbibigyan mo kasi responsibilidad mo yan bilang asawa. At sa bandang huli, pag hindi mo ginawa yung responsibilidad mo bilang wife, sige ka, maghahanap ng iba yan. At doon magsisisi ka. At mamomroblema. Never compare your husband to your one-time sex mate in bedroom or an ex-lover. Your home may never recover from it if you do it. Yes, this is a very hurtful to your husband or to your man if you compare na mas magaling yung ex mo kaysa sa kanya, mas malaki ang kargada ng ex mo kaysa sa kanya. It will hurt. And it is really very big no to compare on that note. Never answer for your husband in public opinion polls. Let him handle what is directed to him, although he may answer for you in public opinion polls. Dapat hindi mo pinangungunahan ang asawa mo. Siya ang provider, siya ang pillar. Siya dapat ang mangunguna sa mga bagay na kung kailangan ng isang matinding opinyon na pampubliko. O kaya, ikonsulta mo muna kung papayag siya na ikaw na munang tumayo sa kanyang posisyon. Kung hindi, wag mo nang panghimasukan. Never shout or challenge your husband in front of your children. Wise women don't do that. Tama to. Huwag kayong mag-aaway o magsisigawan sa harap ng iyong mga anak. Kung may problema kayo, hilahin mo siya sa kwarto nyo at doon kayo mag-away o sabihin mo kung ano ang gusto mong sabihin sa kanya. Maging masamang words man yan o hindi. Basta wag sa harap ng mga anak nyo kasi matutraumatize yung mga anak mo o kaya akalain nila tama yun pagdating ng araw. Don't forget to check the smartness of your husband before he check out. Dapat alam mo ang kakayanan at abilidad ng iyong asawa. Never allow your friends to be too close to your husband. Ito ay dapat talaga i-avoid mo. Pag alam mong very touchy na sila, kahit best friend mo pa yan, kahit ano pa yan, women and men, pag nabigyan ng chances yan, may mangyayari dyan. So, i-avoid natin. So, yan po ang mga dapat nating alamin para manatili ang ating mga asawa o mga boyfriend sa ating buhay bilang isang babae. At vice versa naman, ganoon din sa mga lalaki. Dapat they know their boundaries, responsibility bilang asawa din nila.